Naglabas ng ikatlo at huling video si dating Congressman Zaldi Co tungkol sa mga anyay insertion sa 2025 budget. Sabi ni Co, sinabihan daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. Naasahan na raw niyang darami pa ang mga kasong ihahain laban sa kanya. May mga ilalabas pa raw na ibang impormasyon si Co sa mga susunod na araw. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys. Ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos. At yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Romualdez sa mga bagong pahayag ni Co. Kahapon sinabi ni Romualdez na malinis sa kanyang konsensya. At sa isang bagong pahayag ni Undersecretary Claire Castro, ang sabi niya, walang maipakitang ebidensya at puro basa lang ng script si Co. Yan daw ang problema. Ang sabi pa ni Castro, ang expose daw na inaasahan ng mga kaalyado niya, naging comedy series na anya. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldi Co kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertion sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may gumagamit kay Co para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldi Co. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo. Diba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, makapalitan ng Pangulo, hindi ka na uusigin. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Co, alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo. Giit ng kampo ni Co, walang ganitong deal na nagpapagamit si Co. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ang tama. Sa inilabas na video ni Co kahapon, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw i-deliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Co kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. May nilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So, papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So, saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Co? Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, may threat ba talaga? So dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibiglang yan. Kasi daling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isosole dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Doon pa lang, na talagang sinesafety niya na yung sarili niya. Nanawagan na rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng sworn affidavit si Co. Pero sabi ng abogado ni Co, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na aniya ng Ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Pilit din daw kung sasabihin naman ng Ombudsman na kailangan nila ang sworn statement ni Co para patotohanan ang mga alegasyon niya sa videos. Dahil alinsunod daw sa Ombudsman Charter ay kailangan niya imbestigahan kahit anonymous complaints. Kung gusto raw ng Ombudsman, pwede siyang mag-imbestiga kahit walang sworn statement. Magsusumiti raw ng sworn statement si Co kung naaayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagang magsumiti si Co para lang makilaro sa aniyay political games. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.